Sinag ng buwan. Hi Clay, ako po si Rose. Bago lang akong taga-subaybay ng iyong channel. Kamusta po sa inyong mga subscribers sa channel na ito? Mahilig talaga ako sa mga horror stories. Pero hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganito katakot-takot na karanasan sa sarili kong buhay. Gusto kong ibahagi ito sa iyo at sa lahat ng nakikinig dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari. Nangyari ito sa lumang bahay namin sa probinsya. Lumaki ako doon at halos kabisado ko na ang bawat sulok ng bahay. Pero simula nang pumanaw ang lola ko, parang may kakaibang nangyari sa bahay. Parang mas naging madilim at mas tahimik kahit araw pa. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Nakaupo ako noon sa kama, nagbabasa ng libro. Nang maramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid, tumingin ako sa pinto at nakita kong nakabukas ito ng kaunti. Napatingin ako sa labas ng kwarto. Wala akong nakitang tao, pero parang may anino na dumaan sa dulo ng hallway. Pinilit kong maging kalmado at sinabi sa sarili kong baka imahinasyon ko lang iyon. Pero habang tumatagal, naririnig ko na ang mga yabag sa lumang sahig ng bahay. Mabibigat at mabagal na hakbang na papalapit sa kwarto ko. Kinabahan na ako ng todo. Pinakinggan kong mabuti ang tunog at napagtanto kong palapit ng palapit ito sa kwarto ko. Sinubukan kong bumangon para isara ang pinto, pero bago ko pa magawa iyon, biglang sumara ito ng malakas sa harapan ko. Napaatras ako sa gulat at bumalik sa kama. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakatingin lang ako sa pinto, hinihintay kung anuman ang susunod na mangyayari. Bigla na lang, narinig ko ang pagkaluskos ng mga bintana. Para bang may kumakatok mula sa labas. Nang sinilip ko kung ano iyon, wala naman akong nakita. Pero sa sulok ng mata ko, napansin kong may babaeng nakatayo sa gilid ng kama ko, nakatalikod. Mahaba ang buhok niya, basa at nakalugay. Parang lumulutang lang siya sa ere. Hindi ako makagalaw sa takot. Gusto kong sumigaw, pero parang natuyo ang lalamunan ko. Tumingin ako sa babaeng nakatalikod at unti-unti siyang humarap sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang mukha niya. Maputla ito, may mga sugat, at ang mga mata niya ay tila butas na walang laman. Tulong! Sobrang takot na ako, Clay. Agad akong tumakbo palabas ng kwarto at pababa ng hagdan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko habang binabaybay ko ang dilim ng bahay. Nang makalabas ako sa pinto, lumingon ako pabalik sa bahay at nakita ko ang babaeng iyon sa bintana ng kwarto ko, nakatingin sa akin. Kinabukasan, sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari. Sinabi nila na baka pagod lang ako at na-stress, kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Pero alam kong totoo ang nakita ko. Sinubukan ko ring alamin kung sino ang babaeng iyon, pero wala akong makuhang sagot. Hanggang ngayon, tuwing bumabalik ako sa probinsya, natatakot pa rin ako sa bahay na iyon. Parang nararamdaman ko pa rin ang presensya niya, nanonood sa bawat galaw ko. Sana hindi na ito maulit pa. Isang kwentong totoo at nakakatakot na nagpaparamdam sa atin na hindi tayo laging nag-iisa. Sana'y lagi tayong maging mapagmatyag at huwag kakalimutang magdasal bago matulog.
Mag-ingat kayong lahat, lalo na kung kayo'y nag-iisa. Sinag ng buwan.